Magandang gabi sa inyo lahat. I'm back. Huwag kayong mag-alala kasi madali lang to. So, second topic for today is multiplication of radicals. So, dito muna tayo sa same indices. Ito, parang bukas na natin i-discuss yung different indices kasi mahaba po kasi yan. Shout out po kay Smiling Face at si Junhar. Cairo, hello. Okay? Multiplication of radicals muna tayo guys. So, wala muna tayong mga sound effect kasi may nagmamodule kasi nasa kabila kaya gano'n. Sound trick muna tayo. Pero hindi ako sanay mag-sound trick habang nag-aaral. Baka madidistract ako. JRDM, hello. Letter he, hello. Hey, Renz, hello. Sheeny G, hello. Leb. Hi, Leb. Sir Patrick, hello po. Sige, start na tayo. Start na ba? So, kailangan 100 viewers po. Okay na po sa akin. Hi po, Junhar. Hi, Lem. Hi, Mimi. Wala muna tayong mga sound effects kasi may gumagawa kasi ng module. O, di ba maliwanag na? May ilaw na kasi ito. Ilaw namin, o. Kakakapalit lang. O, Adele. Yan. Kapapalit lang mga, ano po to mga 13 watts ata po yung ilaw. Naka LED kasi mas nakakatipid po siya sa kuryente. Ano daw? JH po suno si Ate Angel. Ano daw? Ano yun, Junhar? Ano po yun? Di ko na lang nabasa yung chat mo. Okay, so dito muna tayo, multiplication of radicals, okay? Labs, well, hello po. Nagbalik ka. Wala muna tayo mga sound effect, guys. So, for the first time, subukan natin mag-sound trip para di kayo maboring. Yes po, nagmamodule po si Ate Angel sa kabila. Okay, nagmamodule po. Try natin mag-sound effect. Bakit naman kasing tahimik? Pero yung, sa totoo lang yung nag-aaral ako, ayoko talaga na may music. Gusto ko lang yung katahimikan para walang nakakastorbo sa akin lang. Okay? Start na ba tayo? 13 viewers. Wala. So, second year po. Grade 8 po to. Junhar. Grade 8. Okay? Yan na tayo. Hindi ako sanay may music. Gusto ko yung katahimikan para makapag-concentrate. Kaya Sengunlay, hello. Kailangan yung viewers nito is 100. Okay lang ba sa'yo? Tawa na tawa siya, no? Junhara. 23 viewers, ang baba. Ano, nakapag-start na? Pwede na. Madali lang to. Dito muna tayo sa same indices. Same lang muna. Madali lang po to para dito, ha? Jokas po. Jokas. Alam ko si Junhar yung kapatid mo. Wala muna tayong mga sound effects kasi may nagmo-module. Ano ko yung tutugtugin ko dito? Natutugtog pa ako ng Jokas. 18 viewers. Bakit naman? 100 viewers. Okay na daw. Kailangan hintayin natin yung viewers natin. So, na-discuss ko na po yung addition and subtraction of radicals. So, na-send ko na po yun sa YouTube channel ko. Ito na po yun. So, Miriam Flores, pumunta kayo dito sa YouTube channel ko. At syempre, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Ito na. Ayan, bagong upload yan, oh. Yung nag-live streaming din ako ng kanina, so dinownload ko po ito. Yan. Pwede niyo panoorin anytime. Okay? Yun lang. Ano ba? Start na ba tayo? 19 viewers. 19 viewers na. Ang baba, pero 32 na. O parang pagod na kayo kasi maggagabi na, di ba? Sige po. Jukas. Start na ba tayo? Mag-aantay na pa ako ng 100 viewers. Okay na sa akin yun. Yun na tayo. Sige, sound trip muna tayo. Start na ba? Boring kasi pag ganyan. Oy, thank you kapag sa pag-send ng ng gifted batches kay Luna. Hello po, Madam Luna. Yung magaling talaga sa bye-bye. Thank you po.
So, paki-subscribe naman po si paki-follow up niyo si Tara kay Luna. Magaling po yan pagdating sa baybayin. Baybayin parang lang siya, purong may sarili po tayong script. Hindi kasi ako Filipino expert kaya gano'n. Game na tayo. Hindi kasi ako sanay. Ayaw mo na lang po, ma'am. Whatever na lang po. Ako kasi bayani. Ay, grabe. Ayos lang po. Whatever na lang po, Ma'am Luna. Ano kaya, parang sinauna kasi yung mga baybayin eh. Imbis na alphabet imbis ng baybayin hanggang na yun yung ginagamit. Nakasana yung mga alphabetical ata yun, yung mga abakada sa Pilipinas, di ba? Ako rin di sa nisasitnayan, yun lang po. Yun lang nagkakaproblema dyan kay Ma'am Luna. Yung sinisasitnayan. Sitnayan nga. Akala ko takapagtuos eh. Takapagtuos. Okay. Yun lang. Start na tayo. 52 viewers. Okay. So, magbibigay ako. Multiplication of radicals. Meron same indices muna tayo. Etong difference indices, mas mahirap na to. Baka bukas ko na i-discuss kasi gabi na. Hindi ako pwede mag-sound effects kasi may nagagawa yata ng module. Game na tayo. So, game na. So, sound trip muna tayo. Hindi ako sanay mag-sound trip. Wala po, Eloy. Wala po tayong assignment. Seryoso ah. Sali po si Jan Moises. Si Moises nanonood din siya. Ayan na. Kaya na. Nadulas po eh. Yun lang po. Nadulas na si Junat. Tignan natin yung mga viewers. 61 pwede na. Start na daw. Wait lang. Hintayin natin yung makakawa ng viewers. Bakit naman kasi pagkukunti eh. Commercial muna tayo guys ha. Nasa baba po si King King, naglalaro po. Jokas. Kasama yung papa niya, tsaka yung mama niya syempre, pati si Russell. Ay, ano ba yan? Start na ba tayo guys? Pwede mag-start. Bukod na kay kay Jukas.
Sino si Kuya Moy Moy? Pang high school po to, pakisabi pang high school po to, pang grade 8 po to. Hindi kaya to ng elementary. Okay? Hello po, Moises. Game na. $74 pa. Moy Moy, hello po. Pa-measure muna tayo guys. Parang di boring. Start na ba tayo guys? Oo nga, masipag talaga ako. Ganun talaga eh. Yes daw, yes daw. Start na daw. 20 na lang para maging mga 100 viewers na. Pengi daw ulam, basta ang ulam namin. Spaghetti ulam namin, voices. Ha, joke lang. Seryoso yung joke mo. $82 viewers po, ano? Jukas. Sige po, let's go na daw. Sige po. Tignan ko lang. Ayusin ko muna ito yung settings. 85 na, malapit na. Madali lang naman po ito guys. Dito muna tayo sa same indices. Ito, para bukas na i-discuss kasi mahaba na po ito. Dali lang yan, same indices lang naman. Just ano lang po, multiply lang naman. Gamit ang distributive properties. Lagi po ako nanonood ng live. Okay lang po. Okay lang. Just watching lang po. Jokas. Nasa 1.6k heart react na. Thank you po. Malapit na. Tapusin ko muna yung sound trip pa. Happy boring. Nagkagalit na. Start na daw, sabi ni Kiel. Yun na. Okay, start na tayo guys. Okay, wala muna tayong mga sound effects kasi nagmo-module. Okay, na tayo. Dito na tayo sa same indices. Okay, yung properties ha. Yung properties. Okay, kung nakikita mo yung mga formula nito, thank you po sa pag-send ng gift batches kay Science Edit. Okay. Pag sinabi multiply, syempre multiply eh. Ano pa nga ba? I mean, parang i-multiply mo ito ba? Magkakatabi sila, di ba? Pag makapares ang index, just copy nito, then multiply nito. Parang magkakatabi. Isipin nyo, parang kang mag-multiply. Lang yan. Properties po ang tawag dyan, okay? Wala, hindi pa ako nagtuturo ng Pilipina. Joke, Jukas. Hindi pa ako nagtuturo ng Pilipino. Game na tayo. So, anong example nun? Okay, pick na natin mga viewers.
97, pwede na. So, for example, guys, your weight is the... Okay, mag-alala, hindi naman ako magtatagal kasi. Okay lang po talaga, mat po talaga. So, what if ganyan? Wait lang. Hanapin po ako. So, pag ganyan, ganito. Example lang. What if kapag square root of 12 times square root of 3? O, diba, dali? Sobrang dali lang yan, guys. Lapit dito sa camera. So, paano natin isasagot to? Dito muna tayo sa set of indices. Makinig kayo mga guys. Ito, para bukas na to i-discuss kasi mahaba to. Hindi ko naman pwede ba imamadali yan kasi pag minamadali ko to, ako pa may kasalanan yan. Kasi alam ko, kilala ko kayo. Talagang, kulang yata sa pagle-lecture, okay? 6 daw ang sagot, sabi ni Size Edit. 6 ba? Wala na ba mag-ano? 6 daw. 106 viewers na. 6 daw, sabi ni Size Edit. Sige, tayo na natin. Okay, makinig kayo guys, mga 5 viewers, makinig kayo. Tigilan nyo pag ML nyo. Wala tayong mapapala dyan, ang ML. Pwede ka mag-ML kapag magpapahinga. Stress reliever kasi ang ML, kaya pag nasobrahan, naka-addiction yan. Kaya ganun. Positive, negative 6, wala po magaganap yung positive, negative 6 sa isedit. Positive po yung magkukuha yan. Pero tama naman yung sinabi mo, 6 lang. Kasi ang tawag dyan, principal square root po to, okay? Palit. Mama, bidaya ka dyan. Ha? Isang, san. 6 lang pala, walang stacking na naganap. Tama po kayo sa acidic kasi principal square root po to. Okay, wala na ba? Start na ba tayo? Okay, wait lang. So, game na. Makinig pa buti ha. Hindi ko na po uulitin. Square root of 12 times square root of 3. Pag nakita mo yung properties, pwede mo na siyang i-multiply. Walang problema to kasi isipin nyo, yung index nyo, which is 2, is, alam nyo naman, ang index is understood na po siya. Kasi square root naman po ito, di ba? Tama, square root of 3. Tignan natin. Ito, kailangan ito i-factor out. Ito, wala na, sagad na to. So, gawin natin dyan, kailangan balikan mo ulit yung about sa simplifying radicals. Kung may magpa-pass-pass kayo, walang problema. Kung alam niyo yung mga technique, like magsasaulado kayo ng mga perfect square root, yun ang pag-uutunan nyo sa pansin, okay? So, ayun yung pagtutunan natin sa pansin, okay? So, ibig sabihin nun, factor out nito. So, square root of 4 times 3 times square root of 3. May labas ng 4 kasi perfect square root siya. So, square root of 4 will be 2 na lang. Then, square root of 3 times square root of 3. Eh, di, ang sagot niya will be the 2. Square root of 3 times square root of 3 will be square root of 9. Square root of 9 is positive, So, square root of 9 is 3. Pero, magkakaroon lang siya ng multiplication that kasi may multiply mo. So, 6 ang sagot. Yun lang. Gawin talaga ng engineer to ride. Thank you po sa pag-send ng badge po. Pasensya na kasi hindi na ako gumagamit ng sound effects kasi may nagsasagot ng module. Sa mga technique dyan, sa mga slow 2 to. Kung ayaw nyo mga mahaba, let's say, balik muna tayo dito. 2 tutong technique na to eh. Expand natin to. Pares ang square at pares ang index, which is 2, pati yung exponent, cancel out, will be may labas ang 2. 2 square of 3.
times square root of 3. Cancel out nito, isipin nyo. Kopya yung 3. 2 times 3. So will be the 6. Wala pa rin. Yun lang. Tapos na usapan. Di ba pares lang yan? Pero yung pinagkaiba natin yung competition is may mahaba, may maikli. Okay? Thank you. Thank you po sa pag-send na badges kay Asia. 80-80 nga ako sa math. Grabe ka naman. Huwag kang basta sabihin na ano ka, 80-80. Masama yung gano'n. Isipin mo matalino ka sa lahat ng subject. Okay? Bakit naman sasabihin ng 80-80? Wala naman tayo 80-80 sa buong mundo natin. Kasi pag nag-80-80 tayo, ano yun, parang mahina ang ulo natin. Pero, kung gusto mo tumalino, syempre mag-aaral ka mabuti. O, true daw, sabi ni Habi. Habi, okay? Habi pala. Sorry. So, isa pa. Isa pa, guys. Ano, nagets nyo? Ulitin natin. Comment down below pag nagets nyo. Pag hindi, uulitin natin. May pasok na ba sa December 2? Hindi ko rin alam eh, Moises. Isa pa daw. Hala. Isa pa daw. Sige, isa pa daw. Medyo tahimik ang mundo natin. Isa pa daw. Burahin ko muna to ha. Ayaw niya yan kasi ano yan eh. Okay, wait lang. What if kapag ganito? Cube root of 3 times cube root of 9. Wala. Yan. Dali lang yan. Same daw, same. O, isa pa daw. Gets na daw po. Paano po isolve yung x? Kung may linear equation ka. Kung nawawala yung x, kung kunwari ganito, meet it 359. So, x plus x minus 9 is equal to 0. Isolve ng x, ganito lang. So, adding positive 9 on both sides. Then, cancel out. Hindi makukuha natin x natin. Hindi 9 na lang. Yun lang yun. Then, checking. So, ang final answer will be 9. Substituting 9. 9 minus 9 will be 0. Tama siya. Okay. Yan yung tamang sagot. Pag ganyan. Yun lang. Tama yun, di ba? Ano po to? Linear equation in one variable po to. Meet T3, 359. Okay? 3 daw, sabi ni Sus. Yung math po namin na yun is may letter na. Oh, okay po. Paano po ano daw? Hindi ako makapag-isip na maayos ba, sakit po kasi ako. Ano lang. O magpagaling ka size, di mo uminom ka ng gamot. Baka mapalala po pa pag hindi ka uminom ng gamot. So, ano po, get well soon po, Science Eddie, magpagaling ka. Sige, hindi kita i-recitation. Like A, B, C to say, tama po kayo, Moises. Baka meron po kayo kasi pre-algebra po sa inyo pag nasa elementary po kayo, okay? Q root of 27 square. Wait lang. Saglit lang po, hello po, Rapsas, hello po. Estudyante ko po yan. Charis. Transpose po yan. Transpose po yung miti. Pwede transpose ko, ayaw man na ganyan. Kasi pag naglalagay kasi ako ng adding positive 9 ang both side para matanggal to. Or kaya pag ayaw man na ganyan, miti, let's see ganito. Transpose mo yung negative 9 sa kabila para maging positive. So, x for negative 9 to positive 9. Yun lang. Diba? Ilan lang yan. Tapos na usapan. Oo nga, magpapahinga muna ako saglit, Marky. Oo. Hindi ako nagtuturo na chemistry user. Math lang po yung alam ko. Math lang po focus ko. Thank you po sa pag-send na gifted budgets kay Marky. 3 po talaga, Repsa. Thank you po, Repsa, sa pag-send ng gifted budgets. Sa Inisa Garcia, thank you rin po sa pag-send ng gifted budgets. Walang transpose sa math. Tama po kayo, Repsa. Sa totoong buhay po, ang transposition po kasi, Repsa, ito po yung ginagamit pang life hack para sa mga tamad na estudyante. Sa totoo lang, sa mathematics, walang ganyan.
Ang totoo po yung mga ginagamit is APE po to. APE. Addition Property of Equality. Ito po yung original ang pagpaprocess kapag may tanggal mo yung nasa middle part, di ba? Pag transpose, ginagamit ito pang life hack para sa mga estudyante. Sa totoo lang kasi, wala naman kasi theorems yan. Tama po kayo, reps, okay? Alam ko na guys, ulo ko, ito ang madalas ginagamit namin para mas madalian lang namang gawin, Repsa, okay? Nagalit na si Repsa. Paano po naging positive? Ganito yan. Ito negative 9, voices, lipat sa kabila, transpose, nagiging positive. Di ba negative? Pag tinranspose, magbabago na side from negative to positive, okay? Ganito yan. Okay, tapos mga slow. X equal to, di ba negative 9 magiging positive. So, 0 plus 9. Di 9 ang sagot. Yun lang. Okay? Moises? Gets na daw, gets. Tatawa po si Repsa. Kaya pala. Hindi po ako engineer, accountancy po ako. Second year college po ako nun. O, hindi naman naging damad. Gumagawa lang tayo ng paraan para at least naman, para bumilis natin sa pagkukompute. Pero ang madalas talaga ginagamit kapag nag-aaral tayo ng math, ito talaga lumalabas. AP po talaga. Kasi curious yan eh. Okay? Gets na daw. Ano po mai-recommended yung books para sa mga beginner sa math? Hindi ko alam kung sino author eh. Mikey eh. So, ganito na lang. Mag-master ka na ng basic math po. Search nyo sa Library Genesis. Library Genesis sa Google. Tapos, i-click nyo doon na may link. Tapos, may lalabas naman yung search tsaka author. So, search nyo, let's say, beginner. Mga basic math. Search nyo at may lalabas naman yung mga PDF. Okay? Hindi ko alam kung sino yung author, Marky. Paras-paras naman ang concept, pero magkaiba tayong nag-author. Okay? Thank you. Thank you po sa pag-send ng badge po kay Marky. Para mas madalian lang po. Tama po kayo, broski. Okay? Balik mo tayo. Ang sabi daw, 3 ang sagot, sabi ni Repsa. Wala tayong problema dito. Wala tayong problema dito. Kasi sabi, wala po tayong problema nito, guys. Kapag pares ang index, pero magkaiba ang nasa loob ng value ng radical sign, pwede multiply lang yun. Ano ko, pinagsabihan ka na, Marky, you anything you need to ace algebra and algebra 1 to 1 big fat notebook. Okay. Oh. So, copy your index, which is, 3. Q root of 3 times 9. 3 times 9, so will be the cube root of 3 times 9 will be 27. So, alam na natin na pag cube root of 27 will be 3. Bakit 3? So, 3 times 3, 9 times 3, 27. So, 1, 2, 3. O, di pasok yan. Hindi 3 ang sagot. Yan lang. Tapos na. O, 3 daw. Sabi na keep. Okay? Okay. May sample ka po ng problem na involved yung polynomial function. Problem solving. Wala akong problem solve committee. Meron po akong polynomial function. Yung graph lang. So, pumunta kayo doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Okay? Pero yung problem solving, wala. Puro solve lang. Okay? Puro graph lang. Okay? BP. Oh, okay. Okay, let's finish up. O, exam na daw sa Lunes. O, mag-aral kayo mabuti para pumasa kayo sa exam, ha. Huwag kayo magdi-distract, ha. Wala ako naintindihan, pero masarap makinig. Grabe naman. Okay. Isa pa? Isa pa ba, guys? Parang di boring. Same indices tayo, ha. Grade 9 pa lang ako. Grade 9 lang daw. Sige, isa pa daw. Tirahin ko muna to, ha. Square root of y times
Square root of y to the 5th power. O, di ba ang dali? Okay, teka lang, wait lang. Di ba 1/3 yung exponent ng mga cube of the Mary? Oh, sige, translate natin to. So, for example, let's say, cube root of y. Sa pag-translate to into fractional exponent, tama ka. So, y is raised to the power of 1/3. Yun po. Kasi dito yung nasa loob ng radical sign, yun yung magsisimling base. Tapos yung index natin, yan magsisimili, parang exponent nyo will be the denominator. Ito yung 1 natin, numerator din sa exponent natin, okay? Europe, uy, ito Europe to. Magkaiba naman ang pag Europe kasi, Europe pinag-usapan, square na po to. Pero pag pinag-usapan yung y cube, exponent na po yun. Okay? Magkaiba yun. Magkaiba yun. Okay? Pero pag 3 raised to 1/3 times 9, okay. O, sige. Wait lang. Teka, wait. May nagkakagulo. Okay. So, 3 raised to 1/3 times 9. Raised to 1/3. 27 raised to 1/3. Ito yung problem. Teka, wait lang. Repsa, wait lang. Chill ka lang, chill. Oh, no. Nako, patay. Sandali lang, wait lang. Search natin para sigurado tayo. Ang alam ko, Repsa, kasi kapag paras ang base, added exponent. So, search natin. Para sigurado tayo, Repsa. Ayaw mag-google. Saglit, Repsa. Ayaw mag-raise. Wait lang. Para sigurado. Ito, Repsa, oh. Sabi ito ng algebra, oh. 3 daw ang sagot. Naga para malabo. Ayan. Malabo yung ano niya, oh. So, ito, 3 daw ang sagot. Okay, naging 3. Wait lang. Bakit kaya naging 3 to? Wait lang. Kung babalikan natin yung expression, 3 daw ang sagot. Kung babalikan natin to, i-translate ito into radical. So, Q root of 27. Eh, di ang sagot will be the 3. Oh, tignan natin. Pero mag 3 raised of 1/3 times, hindi po kasi isi-simplify pa yan, Repsa. Akala mo lang, Repsa, ganito.
Akala mo lang ito talaga yung maging final answer mo kasi minumultiply mo siya. Akala mo lang ito yung magiging final answer mo, 3 times 6, 27, tapos, 1/3 na po to. Kasi magkakaparehas. Akala mo yun magiging final answer mo, hindi. Isi-simplify pa yan kasi cube root of 27, alam natin, 3, kasi 3 times 3, 9 times 3, 27. So, itong tamang sagot. Okay? Balikan natin Zeus. Okay, wait lang. Di niya gets. Ate, anong oras yung college math? Paano maging matalino? Hindi magbasa ka po ng books. Hirap daw. Salamat po, pero walang magawa. Ganun talaga. Okay. Okay, sabi daw, wait lang, may nagko-comment dito hindi daw gets eh. So, 3 raised to 2/3 yung cube root of 9. Cube root of 9. Bakit ganon? Okay, gets ko na. Ganito, So, ganito. So, cube root of 3 square, di, yung sagot niya, baby, di, cube root of 9. Ganun na. Ganun lang yun. Dapat, yung given, fractional exponent, i-translate into radical form. Ito, akala mo lang maging sagot mo, repsa, hindi. Isi-simplify pa yan. So, ganyan. So, pag gusto mong i-factor out, kaya lang, hindi na dito kaya i-factor out to, repsa, o nilecture ka ni Zeus. Okay? Mahirap po talaga. Goods na daw, Kasi dito, Repsa, akala mo lang pa na answer, pero mag-isip ka, Repsa, kailangan mo marunong ka mag-simplify. Tignan mo muna maigi, kasi i-check nyo sa calculator, ang lalabas 3. Kasi pag wala kang 3, tapos ayan ang sagot mo, nako, mali na naman sagot mo, pagkalita ka pa ng math teacher nyo, okay? Wait lang. Kasi yung 9 need ko is base sa 3 bali, 3 square. Okay, tama po. Kasi pag 9 po, Repsa, ganito, parang ginawang lang siyang exponential notation. Ganito. Yung di ba 9, magiging exponential notation natin will be 3 times 3 or kaya pag exponential notation natin will be 3 square. Okay? Kaya pinaghihiwalay lang to. Okay? Ay, di kasi ako nagtuturo ng combinatorics. Baka math siya, pero hindi namin tinuruan niya nung sa school namin, New Dia. Okay? 27 times 1/3. Gets na daw. Hirap tayo. Divide naman po. Bukas na po pag mag-divide. Divide in the radicals with variable. Hindi ko po alam yung combinatorics eh. Higher math po kasi yan. Lakas, hindi naman po engineer, sir. Hindi naman po masyado. Thank you po, idol, kasi kita, ma'am, magagaling magtuturo, madaling mag-gets. Thank you po, thank you. Another example po, ma'am. Sige. So, need ko pala base yung 9 sa 3. Tama po. Need lang daw mag-send. But, ito yung notation to, Repsa. Kasi, i-factor up nito. So, pwede i-translate into exponential notation. Ang tawag dyan, exponential notation. Ibig sabihin, parang pinaghihiwalay mo lang, okay? Example, yung 27, di ba? 27, ano pa yung factor out ng 27? 3 times 3 times 3. Ilan ang base natin? 3, di ba? So, yung base natin is 3, tapos ilang beses ang 3? Di 3. Ang tawag dyan, exponential notation. Yun lang yan. Paghihiwalay mo lang. Yun lang. Di ba? Paano ka po nag-review? Ganito, Miti, sa pagpapalipit ng exam, parang gusto ko lang yung tahimik sa kwarto. Gusto ko po yung tahimik ko sa kwarto, tapos walang nakakastorbo sa akin, tapos nagkakape.
nung nagka-accountancy po ako, madalas talaga madaling araw ako nagre-review. Tapos gising ako. Napakahirap yun. Iba yung sa math ko. Kasi ang math ko, nag-aaral ako gabi. Tapos taibig. Tapos nagkakape. Tapos kumakain naman eh. Tapos siyempre nagbabasa. Nagno-notes. Lang yun. Miti. Iba po ata exponential notation. Base 10 po yun. Exponential notation. Exponential notation ata ba tawag dito? Base po 10 yun. Exponential. Teka, isa-search ko muna to. Logs yun, base 10. Logs daw yun. Exponential, pag exponential, exponent, that's notation. Yun lang yun. Ine-expand nila, di ba? Next question. Ito yung sagot natin, balikan natin. So, di ba, the same lang po yung base natin, yung index natin, which is 2. So, y times y is the power 5. Adding the exponent, adding. So, magiging square root of y raised to the power of 6. Tama po ba? Okay, square root of y 6. Pero hindi pa tapos yan. Akala mo lang ganyan ang sagot mo? Huwag kayong magmamadali, isi-simplify pa yan. So, eto, isipin nyo, what if yung ba ganyan? Yung 6, di-divide mo sa 2. Isipin nyo, magpaparis yan. So will be the paris yan. So, pwede nyo paghiwalayin. So, 2 square, square root of y, y square times y square times y square. Bakit nagkento? Kasi 2 plus 2, 4 plus 2, 6. Eto, isipin nyo, di ba, para sa ang index natin, which is 2. Pati exponent natin, may lalabas natin si y. May lalabas natin si y, so will be the, tatlo y yan, di ba? So, y times y will be the, ang sagot is y cube. Y cube ang tamang sagot. Okay? Y cube. Wait lang. Yun lang. Scientific notation pala nasa isip ko. Scientific notation sa Zeus. Scientific notation ang inisip ko. Like somewhere, scientific notation. So, scientific notation ng 3.5 times 10 raised to the power of negative 3. Ang tawag dyan, scientific notation. Ang exponential notation, ganito. Parang ito po yung example, di ba? So, ang tawag dyan, exponential notation. Kasi pinaghihiwalay lang, pinapactor out niya, di ba? Tawa pa si Repsa. Ito yung answer sa question natin. Medyo magulang lang natin. So, y squared times y raised to the power of 5. Ito yung sagot natin, okay? Gets niya? Isa pa? Sige, screenshot mo muna. Sige, pabalikan ko muna tayo. Next question tayo, More pa daw, more. More pa daw. Sige, burahin ko. Gusto niyo screenshot nyo? Sige, screenshot nyo na lang. Sige, papahinga muna ako. 7:47 na, guys. Diniscuss ko na po to, yung kanina. TT. Grabe naman, bastos naman to. Ay, wala muna tayong mga sound effect. Rationalize si Repsa. Meron na po ako na sa YouTube channel ko. Punta kayo dun. Ganito. Rationalize. Meron ako dito. Opo ate. Opo size edit. Kilala na ko po na po si Zay Saisi. Mamaya po ata yan siya magla-live. Meron na po ako Repsa. Madali lang yun. Ito na po. Repsa, kung manonood ka, ito na po yung discuss ko kanina, yung addition and subtraction of radicals. Ito. Ito na po yun. Pwede nyo panoorin. So, paki-subscribe nyo ako sa YouTube channel ko, Miriam Torres. Punta kayo doon.
Ito, addition and subtraction. Dinasas ko na po yan kanina. Okay, dinownload ko na po to. Ito, rep sa rationalizing. Ito, rationalizing. Oh. Punta kayo doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Okay? Madali lang yun. Madali lang po siya. Oo. Nandun na po yung rationalizing denominator. Tsaka conjugates. Pwede kayong makapunta doon. Okay? Salamat! Okay, te. Okay na daw. Graphing quadratic equation, te. Kaya yun po ba pa? Hindi ko pa nituturo yan, Repsa eh. Sisirang Susay nagtuturo dati yung mga parabola. Kaya lang, nakakalimutan ko. Marami pero baka sa susunod na Repsa, try ko nga yung sa quadratic equation. Parabola ang tawag doon. Oo. Misa kasi may downward tsaka upward. Pero hindi ko ba nasa ulado. Baka aralin ko sa susunod, Repsa. Ulitin ko daw. O sige, ulitin ko. Maraming mo na to. Medyo magulo lang to. So, magbibigay ako ng example ha. Habang dinidiscuss ko si tsaa-tsaa. Ito, sagutin niyo yan. Sagutin niyo yung guys ha. What if yung 4 root of 4y cube times 4 root of 12y square. Okay, sagutan niyo yan ha. Walang problema to kasi same indices yan. Pag indices, plural for the index kasi marami. Pag index, singular lang yon, okay? Hindi po ko expect pagdating sa English. Kaya ganun. So, dito ka, tsaa-tsaa. Palikan kita, muna nga tayo. Habang sinasagot niya, so, i-discuss natin yung kay tsaa-tsaa. Dali-dali lang naman yan. Ganito, tsaa-tsaa, makinig ka. So, let's see yung square of 5 plus square of 6 minus square of 2 square root of 5 plus 3 square of 6. Ganun lang yon. Pag addition and subtraction of radicals, kapag parehas sila ng index, parehas ang nasa loob ng radical sign, just add and subtract. Nakatipende sa sitwasyon ng computation mo. So, pwede mong ipagsama to. Siyempre, bugot-bukuri mo, kailangan magaling ka mag-organize. Tsaa-tsaa. Di ba yung pi, tsaka pi dito? So, imagine mo lang yung 1 dito. Okay? So, 1 minus 2, quantity, parenthesis, square of 5. Wait, tapos nun, plus 1, plus 3 square of 6. Medyo mahirapan pa tayo. Double check natin maigit. Para sigurado tayo. Ang gagawin natin dyan, combine like terms. Combine like terms sa atsa-atsa. So, since pares ang 5 dito, 1 minus 2, negative 1. So, negative 1 square of 5. Then, pares ang 6. So, positive 1 plus 3 will be positive 4 square root of 6. Pero yung 1 mo, hindi na yung sinusulat. So, magiging negative square root of 5 plus 4 square root of 6. Yun yung tamang sagot. Tsaa-tsaa. Basta, combine like terms. Kapag nagkakaroon ka ng magkaiba pero walang ka-partner, hindi mo na siya pwede pakalaman. Okay? Dito muna tayo. What if pag ganitong kopya? Kung ayaw maniwala, mag-combine ka na lang. Oops, teka. Dito tayo. Okay, ano natin. Ito yung 5 tsaka 6, di ba? So, tignan natin. 1 minus 2 square root of 5. Parenthesis. Okay? Tapos, nandiyan ako nahihirapan. Plus 1
plus 3 close parenthesis square root of 6. Tingnan natin. So, magiging negative 1 square root of 5 plus 4 square root of 6. Understood na po yung 1 kasi hindi niya sinusulat. So, ganun pa rin. Ganun pa rin. Walang pinagkaiba. Parang logic lang naman, di ba? Tsaa-tsaa. Okay? Dito muna tayo. May isa ng bugot na ba, guys? Nagets mo, tsaa-tsaa? Okay na, te. Thank you po sa pag-send ng batch po kay JB. 4y, 4 root of y. O, sige, balikan natin sa size edit. Pang CS po ba to? Ano pa yung CS? Service exam? Pwede. Di naman kasi ako nag-aaral ng questionnaire eh. Wala, ewan ko na lang. Hindi naman kasi ako nakaranas sa civil service. Kasi meron naman talaga ang mathematics pagdating sa civil service. Baka meron ganito, okay? 4y 4 of 3 pala. Okay. Wait lang. Hindi pala. Hindi pala. 4 root of 48y to the 5th power. 2y 4, ano ba ito? Parang nagugula tayo yung sagot 4 root of 48y to the 5th power. Oh my God. Hala, ako po natututo na civil service. Ay, si Sus. Okay. Hindi ko alam eh. May nagtanong kasi yung math daw, kasama daw sa civil service. Hindi kasi ako nakapagtikip. Baka meron. 2y, 4 of 3y pala. Sagot, sorry, mali. Okay lang. Hindi namang iabol ang karera natin sa pag-live natin. Huwag na magmamadali. Word problem nga, boss, nabobonak mag-comprehend ha. Wala kasi ako word problem. JB, di pa ako nakapag-post. Baka susunod na lang po. Kailangan pag word problem, matas ang analytical skills mo, then maroon ka maggamay. Wala. Ay, nako, higher math po kasi yan. Tanungin nyo kay engineer math. Nagtuturo din niya ng mga higher math. Si Engineer Zamora. Engineer math. Type niyo doon sa TikTok. Okay? Hindi ako nagtuturo ng sa mga calculus ata yung maximum minima eh. Wala akong ganyan eh. Pag civil service po kasi ang topics nyo. Okay. Pag civil service. Salamat daw. Nagets na daw. Basta ano ba yung bastos naman to? Basta naman tsaa-tsaa, kapag nakakita ka ng magkakapare, pero yung iba naman, yung kasama niya is hindi magkakapare, just combine like this yung kakapare, pero yung katabi mo is hindi siya magkakapare, huwag mo lang siyang pakilaman. Ikopya mo na lang, okay? Salamat. Ay, walang ganyan sa civil service. Okay. Wala daw. Ayaw mag-comment. Numerical reasoning naman po, oo. Wait lang. So, thank you, Ayla. Inaabangan ko sa mga tutorials mo. Wala pong ano Genji. Bakit naman kasi ganyan nickname mo? Gray-minded talaga. Okay na, naiintindihan mo na, tsaa-tsaa. Balikan na natin. So, ang sagot daw, para magulo na. So, babalikan natin yan. Wala tayong problema dito, guys. Kapag parehas ang indices, ang problema nga natin yung malaking yung value ng sa loob ng radical sign natin. So, t-square na lang daw. Alam po, yung ginawa atas. Anong best mga previous na topics? Best ba? Hindi ko alam. Basta pumunta kayo sa YouTube channel ko, AA. Mga best topics is yung graph of polynomial function. Punta kayo doon sa YouTube channel ko, Mary Flores, okay? Ito po yun. Punta kayo doon. Ito, okay? Salamat. So, ito na, nagugulo niya ng sagot. So, ang gagawin natin dyan, syempre, copyin natin ito, 4 root, di ba? 4 root of, so 4 times 12, so will be 48. 4 times 12 will be 48. Pero adding the exponent. So, copy yung y, then 3 plus 2 will be 5. Akala mo lang, guys, itong by na answer nyo, hindi, nagkakamali kayo. Kailangan mo i-simplify. Kaya wag po kayo tamad. Kailan po ang tutorial ng DE? Hindi ko po alam, Kyonji. Kaya naghahanap din ako ng books ng DE. Hindi ako basta-basta mangula ako sa DE. Ako pa magkakamali.
May nagtanong. More word problems fraction ratio eh. Ayan, tanong yung excuse kasi na siya nagtuturo ng CV service. Sa po yung nakakalam. Okay, usap na lang kayo. Akala mo lang ganyan, akala mo lang finance mo na ganyan, kailangan mo i-simplify ulit yan. Para mahanap yung forward, di ba? Forward ang hinahanap natin, di ba? Kung susulatin natin, 1 raised to power of forward is 1, 2 raised to power of root, 2 raised to power of fourth, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. O, diba? O, pinakamalaki, 16 eh. 3 raised to power of 4, 3 times 3, 9 times 3, 27, 27 times 3, 81. So, I'm used the, makuha natin yung perfect 4 root, so which is 16. So, 4 root of 16 times 3. Pero eto na to, gagawa tayo ng paraan para magiging si y raised to power 4. Hiwalay lang. So, gamitin na natin yung exponential notation natin. Ano yun? So, di ba, y raised to power 5, magiging y raised to power 4 times y raised to power 1. Bakit? Ang target natin, para mailabas si y. Kasi, kapag magkakapares na ng index, which is 4, at magkapares ang exponent, may lalabas natin si y. Alam yun. Madali lang yun, di ba? What is the forward of 16? Gawin na natin para mas maintindihan exponential notation natin. Para sila ng 4 root, ay para sila ng yung index natin which is 4, tsaka exponent is 4, labas ang 2. So, 2, eto, hindi na to tayo i-purpose square root, wala na to. Eto, pwede ilabas kasi para ang index natin at para sa ang exponent natin, which is 4. May labas natin si y. Pag nyo kalimutan maglagay ka ng multiplication na tuldok, pwede parenthesis. Nakatipende sa ano gusto niya. Multiplication kasi ang parenthesis, di ba? May multiply naman gamit ang distributive property. Ito, wala na to silbi. So, 4 root of 3. Hindi ka na bunso. Y. Okay. Kasi itong exponent na to, wala na to kasi understood na po yan. Okay? So, multiply mo to. So, magiging 2y, 4 root of 3y. So, ito na pa yung final answer, guys. Yan lang. Okay, may question dito? Pag mali, tawagan niyo ako. Okay. Ang sama ng sulat mo, ate. Grabe ka naman. Bakit ang sama? Bakit ba yung sulat ko? Wait lang. 1 follower pala to si Tato. Huy! Sa tupas, wag mo naman ganyan. I-restrict na lang si ate. Paturo daw ulit. Ganito. Kaya mo na manapatulas si Sato, may pinagdadaanan yan. Ganun talaga sulat ko kasi sa pasmado. Paturo daw ulit, sabi daw ni Kimberly. Ganito. Kapag nagkaroon ka ng magkakapares ang index, ito yung properties, di ba, Kimberly? Kapag pares ang index, just copy yung index, then etong nasa loob ng radical sign, imumultiply. Kaya ang magkatabi, it means, ang isip niyo is multiply. Okay? For example, ito. To 4 root of 4y cubed times 4 root of 12y squared. So, ang gagawin mo dyan, copy yung 4 root, then 4 times 12 will be 48, then adding the exponent, Kimberly. So, y, copy yung y, then 3 plus 2 will be 5. Pero hindi pa tayo tapos dyan, Kimberly. Thank you po sa pag-send ng gift batch kay Chin Pineda. Hello po, ma'am. Hindi po daw, hindi po. Grade 10 topics po ulit. Grade 10. Second quarter po. Second quarter daw. Akala mo lang, Kimberly, kapag ayan ba talaga sagot mo? Hindi. Kailangan po i-simplify yan. Medyo malaki to eh. So, hahanapin mo yung 4 root niya para may ilabas. So, I'm used the 4 root of chart, di ba? So, mag-isip
ka, ano yung factor out ng 40 na kailangan may ilabas mo yung per root. So, inisip ko, Kimberly, 4 root of 16 times 3. Kasi, ang 16, 4 root na, kasi ang 16, 4 roots po siya. So, bakit 4 root po siya? Kasi, 4 root of 16 will be 2. Kasi 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2 is 16. Ayun na yun. Pag hindi mo naintindihan, magpares-pares ka na Kimberly. Then, ito, di ba, y to the 5th power. So, pinaghiwalay ko lang para may ilabas si y. Kapag pares ang index, pares ang exponent, may ilalabas si y, labas din si y. Kasi, perfect fold po kasi si y to the 4th power, di ba? Ito, wala na to kasi pinaghiwalay ko lang, di ba? Ito na po yung Kimberly. Ginawa ko lang po siya ng exponential notation. Ang target po kasi Kimberly, kapag ang index is 4, tapos ang exponent is 4, ilalabas mo yung 4, ilalabas yung 2. Okay? Ilalabas yung 2. Then, eto, hindi na kayo ilabas niya kasi wala naman po siya perfect 4. Eto, yung y raised to the 4, may lalabas siya kasi parehas ang index, parehas ang exponent. So, ilalabas to. Tapos yung y, hindi na to pwede kasi hindi na kayo ito i-root. Ang nasa loob ng radical sign niya, Kimberly, will be the 3 and y na lang. May lalabas natin yung 2 tsaka y. Kasi pares-pares lang naman eh. Kung tatanungin mo ko, Kimberly, eto, may lalabas to kasi perfect 4 na 360 is 2. Eto, lalabas din to, y na lang. Pag nilabas mo, Kimberly, eto yung magiging kasulatan niya. So, 2 times y, lalagyan mo na tuldok yung multiplication. Kung ayaw mo, parenthesis na lang parang ganyan kasi pag dalawang parenthesis, isipin niya, multiply yan, di ba? Distributive property yan, di ba? So, 2 times y. 4 root of 3y. Bakit 3y? Kasi hindi naman kaya ilabas yung 4 root nito kasi sagad na po ito eh. So, i-multiply mo to. Ipagdikit pa. So, 2y raised to the power of 4 root. I'm sorry. So, 2 times y will be 2y na lang kasi pinagdikit mo. So, 4 root of 3y. Yan lang. Yan ang tamang sagot dyan, Kimberly. So, another example para may maintindihan mo, Kimberly. Another example muna tayo, Kimberly. Okay. Ate, nag-PM na po ako sa inyo. Figure po kasi ulit siya. Figure na naman, Kimberly. Ganito, Kimberly. What if yung madadali? Yung bibigyan ko na madadali. So, let's say square root of 9 times square root of 3, Kimberly. Multiplication yan, ha? Pag ganito, magkapares ang index, walang problema. I-multiply mo to na sa loob ng radical sign. Just multiply it, Kimberly. So, square root of 9 times 3 will be 9 times 3, pag sama natin, komplikado pa. So, square root of 9 times 3 will be the square root of 27. Pero factor of nito kasi kailangan na may alabas yung purpose square root. Kimberly, hindi ka basta-basta magpapay ng answer. Kailangan mag-isip-isip ka. Bago ka lang magpay ng answer, observe ang mabuti, bago ka magpay ng answer, pag mali ang sagot mo. Ito may pagkakataon, ito i-factor of to, Kimberly. Square root of 27, hindi po siya purpose. Pero, gawa tayo para nito. So, I use dito. So, square root of 9 times 3, factor out ang 27 na kailangan natin may labas yung purpose square root. So, 27 is 9 times 3. Square root of 9 will be 3. Ito 3, wala na po kasi yan. Yan, di ba? Yan na pa yung na-answer dyan, Kimberly. Kung ayaw mo ng ganyan, ganito. Pag kumatalino ka, Kimberly, may FB page po kayo, ma'am. HM po, Papa Tutor. Ay, di po ako nagbababayad, Marky. Baka makulong pa ako ng teacher. Meron po. Ganito. Sandali lang, ha. Tatapusin ko muna to. Makinig ka, Kimberly. Kung ang ganyan, kung nanonood ka, Kimberly, makinig ka. Eto, kapag matalino ka, Kimberly, kung nag-iisip ka, square root of 9 times 3. Alam naman natin, may i-multiply. Pero, may nagkakaroon ng assumption, Kimberly. Di ba yung square root of 9 is purpose square? Pwede mo sagutan niya. So, will be 3. Square root of 9 will be 3. Square root of 9 is will be 3. Then, times square root of 3. Walang problema lang to. Ipagdidikit mo lang, Kimberly. Ipagdidikit mo lang, Kimberly. So, 3 times square root of 3 will be square root of 3. I'm sorry. So, 3 times square root of 3 will be 3 square root of 3. 3 square root of 3. Yun lang. Diba? Naintindihan mo na, Kimberly?
is multiply nyo yung nasulat ng radical sign kapag ang index mo is pareho. Ang mas mahirap dyan, Kimberly, kapag magkakaiba ang index, complicated na po yun, ibang usapan na po yun. Okay? Sa susunod na po yung, sa next day na po yung difference indices. Maraming process na kailangan na pagdaanan yan. Okay? Ikaw naman, ang pangalan nito. Ito yung YouTube, yung Facebook page ko, Merky, May and Flores. Merky Makanika, ito yung Facebook page ko. I-type mo to na una. Buburahin ko na to kasi bawal to. Punta kayo doon, Facebook page ko, May and Flores. Ito yung panibago kong Facebook page, Facebook account ko. Dali daw. Shout out po kay Alan. Hello, Alan. Registered Civil Engineer pa. Congratulations po, Sir Alan. Hello po. Sir Alan, hello po. Oh, wala ganun talaga po ako magagawa ko dyan. Hindi, charot lang. Hindi po ako matalino. Hindi daw siya matalino. Ganyan, nang isipin niya hindi ka matalino. Magaling ka rin. Basta masipag ka lang mag-aral. Mahina po ako sa math. Ay, baka may nagkaroon ka na math anxiety. Isa ako doon, dati. Drew, thank you sa pag-send ng gifted batch. Ako, 6% na ako, patay tayo dyan. O, nag-PM na daw, sabi ni Kimberly. Okay. Sige, mamaya ba pag-usapan yan? Kaya ba? Pansin nyo guys, yung mga tao, yung 1,600 to 190 ang tatalino. Opo, tama po yan. Baka masipag mag-aaral. Ano, gets mo na, Kimberly? Ito, screenshot mo na yung Kimberly. 6% na ako, Kimberly. By person ako. Oo. Oo nga ako oh. Oo, okay lang. Papanorin mo sa YouTube channel. Oy, guys, pasensya na. Maglulubot na ako. 5% na ako. So, next time na lang po yung multiplication of radicals. Baka bukas na po. Nagmumuda po ako. Oo. Pag sin na lang po ako nag-PM ko. Sige po. Wala. Palubot na ako, guys. Pasensya na, ha. Nagbitin ako sa oras. So, pasensya na kayo kasi magagabi na. So, bukas natin, i-continue natin yung same indices, Kasi palubot na ako, 5% na ako. Pasensya na, ha. Thank you po. Maraming salamat. Matulog na kayo. Baka pagod po kayo galing school. Okay? Sige. Ingat po kayo at magandang gabi. Bukas na lang. Baka bukas, yata mga 1:00 or 10:00. Sige, pag-isipan ko muna, ha. Sige, ingat kayo. Bye-bye. Malubot na ako. Bye po.